So madaming fans nga po ang naguguluhan ngayon dahil kung atin pong matatandaan ay naglabas ng official announcement nitong nakalipas na linggo lamang na dapat ay nakatakda ng dumayo sa bansang Mexico ngayong araw ang ating pambato na si Vince Paras para labanan ang matibay na Mexican former IBF Flyweight World Champion Angel Ayala sa baluarte nito mamaya. Maging si Ayala at Paras ay pinost ito sa kanilang mga official Facebook and Instagram account. Subalit tila nagkagulo nga po dahil kahapon ay bigla ding nagpost ang Sandman Boxing Promotions na lalaban si Paras sa General Santos City mamaya kontra sa kapwa Pinoy boxer na si Ramel Antaran. Madami ang nagtatanong sa atin kung ano daw ba ang nangyari sa Paras versus Ayala at kung fake news daw ba ito. Wala po kasing naging paliwanag ang kampo ni Paras patungkol dito. Pero ayon sa pinost ni Angel Ayala sa kanyang Instagram story kahapon, ay naglabas ito ng announcement at sinabing hindi na daw matutuloy ang kanilang laban ni Paras dahil nabigo umano ang ating pambato na kunin ang tamang timbang o sa madaling salita ay nag-overweight ito. Humingi naman ng tawad si Ayala sa mga fans at sponsors niya na nag-abang at umasa sa bakbakan nila ni Paras. Syempre, hindi po natin agad masasabi kung talagang nag-overweight si Paras. Subalit kung sa flyweight division sila nakatakdang magtuos ni Ayala, ay posibleng tama ang sinabi ni Ayala na hindi nakuha ni Paras ang timbang. Gawa ng 112 pounds lang ang limit ng flyweight division. At sa ginanap na official weigh-in kahapon ni Paras kontra kay Ramel Antaran, ay tumimbang ito ng 120 pounds, higit pa sa 118 pound limit ng bantamweight division. Ganun pa man ay abangan na lang po natin ang kanyang laban mamaya sa Gensan. Pero baka siguradong panalo na dito si Paras dahil ang kanyang makakasagupan na si Ramel Antaran ay may record lamang na 7 wins with 1 knockout and 34 losses. Sa kabilang banda naman mga idol ay agaw eksena naman nga po sa event ng Amanda Serrano versus Lucrecia Mansur kahapon ang co-main event sa pagitan ni Jamal Harvey at Hamet Keb. Ito po ay dahil agad tinapos ni Harvey ang laban matapos niyang patulugin si Keb sa round 2, dahilan kung bakit nakuha niya ang tagumpay via second round knockout. Dahil dito ay umabante na ang kanyang undefeated record sa 4 wins with 3 knockouts at walang talo. Samantala, bukod nga po kay Mikey Garcia na naniniwalang masisilat ng current WBA welterweight champion Rolando Romero, ang former 2 division champion Teofimo Lopez sa bigating bakbakan ng dalawa mamaya, ay maging ang former world champion na si Sab Judah ay naglabas na din ng kanyang final prediction. Matapang po nitong sinabi na matatalo ni Romero si Lopez via knockout. Ayon kay Judah ay base umano sa mga naririnig niya ay nina-knockout umano ni Romero ang mga sparring partners nito sa training camp. Bukod dyan ay makikita umano natin na nag-mature na ito ngayon kumpara sa nakaraan na masyado daw itong isip bata. Kaya kay Romero daw talaga siya papanig sa laban na ito. Halos lahat po kasi ay sinasabing walang pag-asang manalo si Romero dahil masyadong angat ang boxing skills ni Lopez. Kaya ang resulta ay lumalabas ngayon bilang underdog si Romero sa mga talpakan kahit siya pa ang kampyon at si Lopez ang umakyat ng dibisyon. Kaya abangan na lang po natin ang laban ng dalawa mamaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.